sabi niya eh, magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuting masama. Meron pa kasing ibang nakakakilala ng mabuting masama bukod sa Diyos. At kaya pandaraya yun, kasi si Eva at si Adan, eh parang Diyos talaga eh. Naisip nyo, ibig ko sabihin, parang Diyos talaga. Bakit? Lalangin natin ang tao sa ating larawan at sa ating parang ganito. Sabi nung, halimbawa, sabi ng tao, isda, aalisin kita sa tubig, lalagay kita sa tubig. Kaya yung isda, walang malay, dahil nasa tubig na siya talaga eh. Walang malay yung isda. Saan mo ako dadalhin? Sa tubig. Eh, di niya alam na yung inalalagyan niya, yun ang tubig eh. Eh, ilalagay sa tubig, eh, niloloko mo lang yung isda. Alisin mo sa tubig, eh, tubig na nga yung kinalalagyan. Dinadaya ng demonyo si Eva at saka si Adan. Hindi niya lang nadaya si Adan, pero nadaya niya si Eva ng pakain niya eh. O anong pandarayang ginawa ng demonyo kay Eva? Magiging parang Diyos na niloloko si Eva eh. Talagang parang Diyos yun. Parang Diyos talaga yan. Bakit? Eh ginawa yan sa larawan at sa wangis ng Diyos. Eh wangis at larawan ng Diyos. Eh di ba parang Diyos yun? Yun ang malalim na pandaraya ni Satanas kay Eva. Na hindi naintindihan ni Bularan. Akala ni Bularan masama yung maging parang Diyos ang tao. Eh talaga naman silang parang Diyos eh. Ikaw nga ang lalangin sa wangis at larawan ng Diyos kung di ka parang Diyos. Oh. Di ba? Parang Diyos o hindi parang Diyos? Parang Diyos nga eh. Nilalang sa wangis at larawan ng Diyos eh. Pwede parang Diyos. Ang daya lang doon, nakakakilala na ng mabuting masama, magiging parang Diyos. Parang Diyos na nga sila eh. Hindi nga lang sila nakakakilala ng mabuting masama. Pero nung makakilala sila ng mabuting masama, hindi ibig sabihin, naging parang Diyos sila. Kasi dati na silang parang Diyos, hindi pa sila nakakakilala ng mabuting masama. At hindi naman lahat ng nakakakilala ng mabuting masama ay Diyos. Dahil ang anghel din nakakakilala ng mabuting masama. Did you get that? Nakuha nyo ba yun, mga kapatid? I hope so. Kaya alam nyo, malaking usapin ito sa Diyos. Ang gawin parang Diyos, ang Diyos ay mabuti, magiging mabuti ka. Tama? Ang Diyos ay perfecto. Dapat ba maging perfecto ka rin, kapatid? Nakasulat yun eh. Basahin natin. 5. Ano yung gaya? Hindi ba parang? Yung parang, hindi ba gaya? O, sabi ng Biblia, Be thou perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Sabi, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sa Cebuano, usa ka mo kinahanglan magmahingpit, iingon nga hingpit ang inyong amahan sa langit nun. Ano? Gaya ng inyong ama sa kalangitan na saktan. Perfect. Oh, masama ba mga kapatid? Ang tao maging gaya ng Diyos? Hindi. Paano nga yung Diyos? Utos natin eh. Ito pa isa. Basahin natin kay Pedro. Pakinggan niyo mga kapatid. Yaman naman ang sa inyong lugar ay magpapagaling naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa pagkakasusunod, kayong mga makabanal sa pagkakabutan. Makabanal kayo, ako'y banal eh. Tinan mo, lahat ng gusto ng Diyos na mangyari sa atin, yung kagaya ng kanya eh. Siya'y banal, gusto niya tayo maging banal. Siya'y tapat, gusto niya maging tayo tapat. Siya'y hindi sinungaling, gusto niya wag tayo maging sinungaling. Siya'y perfecto, gusto niya maging para tayo siya na perfecto. Eh siya'y Diyos.
ang sinabi, kayo'y mga Diyos. Ang sabi niya, kayo'y mga anak ng kataas-taasan. Kaya, to attain exaltation, para tayo'y mataas, mga kapatid. Sabi ni Ramil, wala raw exaltation sa Biblia. Meron. Ayaw mo lang ituro. A man can be exalted like what is written in the Bible. Si Kristo sa kanyang pagpapakababa, He was exalted. Siya'y pinadakila ng Diyos. Ginawa kami ng Diyos, patatakilain ka rin niya. Nakasulat yun sa 3:20 ng aklat ng Pilipos na kung paano si Kristo ay binago niya, babaguhin niya rin ang ating katawan. Basahin natin, kapatid. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, Na siyang na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. babaguhin din tayo yung katawan ng ating pagkamababa, yung ating pagiging mababa ang ating kalagayan, babaguhin yan. We will attain exaltation when Jesus Christ comes. Kaya nga yung sinasabi nila, tutol nila sa atin na wala ikang aral sa Biblia, exaltation. Kinopia lang ni Soriano yung kay Armstrong. Palibasa sila, mangungopia. Ba't tayo binibintangan ng mangungopia? Wala tayong magagawa talaga. Opinion nila yun eh. Ang atin naman, di opinion nasa Biblia yung atin, mga kapatid. Ang ating paniniwala, ang tao, hindi masamang tumulat sa Diyos. Na sa kabanalan, sa kasamdalan, sa pagiging mabuti, sa pagiging mabait, sa pagiging tapat, sa lahat ng qualities ng Diyos na iniutos niya na ating marating. At darating ang panahon, pag wala yung salaman, wala na yung paminibugo, pagkakampi-kampi, hindi ka na tao. Sabi, samantalang kayo may paninibugo, hindi baga kayo mga tao. Kung yung salita na ng Diyos ang nasa'yo, yung kabutihan, yung salita ng Diyos, ang tinaroroon na ng salita ng Diyos, tinatawag niya, Diyos ayon sa Biblia. Yan po ang ating dapat maintindihan sa bagay na ito. Tayo po ay... Pwede na tayo? Pwede na siguro. Direk? Galing po ako sa isang gawain sa The Kingdom of Jesus Christ. Binigay ko po naman po yung bahagi ko sa gawain. Nakasulat po sa Malakay 3:10, ibigay mo po ang kasampung bahagi. Nung umuwi na po ako, na-aksidente po ako. Ang tanong ko po, Brad Eli, tayon po ba sa Biblia ang ikasampung bahagi ng pag-aaral? Alam nyo, yung ikasampung bahagi ng pagbibigay, hindi po batas yan sa ating panahon. Batas yan sa mga Israelita, sa sacerdotes, Levitas. Pakinggan nyo sa screen, kayo mismo ang bumasa, 7:5 ng Hebreo. At sabi po yan, at katotohanan ang sa mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang pagkasaserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makapigbagay sa kanilang mga kapatid. Tanyo, baga ng mga ito'y galing sa kalakang ni Abraham at sabi niya. Yan po talata namin, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Yung mga saserdotes, Levitas, may katungkulang kumuha o may utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan. Saan kukuha? Sa mga kapatid nila sa bayang Israel, kukuha sila ng ikasampung bahagi. Yung pagkuha nila, utos yun. Yun naman pagbibigay ng Israelita, utos din sa kanila yon. Puntahan naman natin ang 3 ng Malakias. Yung kumukuha, may utos siya kumuha. Yung nagbibigay, may utos na mga Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Kaya kami uutusan po niya ang bayang Israel. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay.
At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko, Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga katawan sa langit at ipapakita sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. ang inutusan ko, Israelita, magbigay ka 10 bahagi. Ang inutusan naman kumuha, mga saserdotes, levitas, kukuha. May utos din sa kanila. So magkasuwato. May inutusan kumuha, may inutusan magbigay. Oh. Sa panahong Kristiyano, ano naman ang utos na magbigay? Kasi sa ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung magpapasya po yung puso mo, ikaw na nagbibigay ang magpapasya. Mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan ang utos sa Kristiyano. Yung utos sa mga saserdotes, levitas, ika-10 bahagi kukunin. Utos naman sa Israel, magbibigay na ika-10 bahagi. Pero sa panahon Kristiyano, ang utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Wala pong ikapur yan. Maaaring yan eh. Maaaring mababa ng kaunti sa ikapo. Maaaring namang mataas ng kaunti sa ikapo. Kasi ikaw ang magpapasya. Kung ipinasya mo, ibigay mo ika-5, edi ikaw ang bahala. Kung gusto mo namang ibigay 7 lang o 5 lang, ikaw pa rin ang bahala. Kasi gano'n ang batak ng Kristyanismo. Yung utos ng pagbibigay ikapo, ilagay na ulit natin yung 7-5 lang. Hebreo, ang katotohanan ng mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, mayroong utos na kumuha ng ika-10 bahagi sa bayan. Eh, yung saserdotes, levitas na yan, pinalitan na po yan pagdating ni Kristo eh. 7-5 yan, ano? 12 natin ilagay, 7-12. Sapagkat, Nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. nung palitan na yung pagkasaserdote, ng mga saserdotes, levitas, kailangan palitan din naman ang kautusan. Kaya nga kung mapapansin nyo sa Biblia, 2 tipan, lumang tipan, bagong tipan, 8:13 ng Hebreo. Basa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit na lumipas. Nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan,